Ang One TV Usamis modalit kaninyo sa Kristohan ng programa aron sa pagpalawom ug pagpaambit sa pagtuo sa pulong sa Dios, pagpakabana alang sa kaluwasan sa matag usa. Namugna kining programa karon ang adlaw sa kaluwasan. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Og karon ania ang inyong alagad, Senior Pastor Reverend Dr. Ricardo M. Cortuna. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Maayong adlaw kanatong tanan, mga higala ko sa Ginoo. Adiyan usab kini inyong ubos nga lagad, Bishop Ricardo Cortuna. Magahatod usab kaninyo sa pulong sa Dios, nga ang pulong sa Dios nagaingon. Ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, kundi sa matag pulong nga magagawas gikan sa bakba sa Ginoo. So ang pulong sa Dios naghatag kanatong kinabuhi. Ang tao, yes, physically, dili ta mabuhi kung wala ang tinapay, ang pagkaon nga atong gikinahanglan matag adlaw. Kinahanglan mo kaon ta sa usa ka adlaw katulo with snack. For what? Aron may strengthen ang atong kusog, aron natay kusog. Kay kung wala ang pagkaon, maluya ang atong lawas ug dili ta ka-survive sa tanan nato buluhaton. Pero kung dunay physical nga pagkaon, malig-on ta. Ikaw, ako, kitang tanan, malig-on. Nga naman, tungod kay kanunay tang nakakaon sa pagkaon na physical. But there is something inside us nga nakinahanglan o wala makinahanglan sa pagkaon physical, kundi nakinahanglan sa pagkaon espiritual. Mao nga ang pulong sa Dios, mga kaigsunan, kus Ginoo, gikinahanglan ni sa espiritual nga lawas. Ang tao kumpos sa tulo kabutang. Doon na siya unod, doon na siya lawas, doon na siya kalag, o doon na siya espiritu. Ang imong espiritu o ang imong kalag nagkinahanglan sa pulos Ginoo. Ang ato ang lawas nagkinahanglan sa pagkaong pisikal. Sama nga ang ato ang kalag nagkinahanglan usab og pagkaong espiritual. Mao nang ang pulong sa Dios ningon nga ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, kundi sa matag pulong nga magagawas gikan sa bakba sa atong Ginoong Dios. Hallelujah. So, bulahan ikaw nga nagapatalingkog karon ang nagatubang sa imong telebisyon aron sa pagpaminaw, aron sa pagpamati sa programa sa telebisyon, pagwali sa pulong sa Ginoo. Dili lamang mga kitawag na itong mga salida nga imong makita sa telebisyon. Ano na po'y mga spiritual show na imong makita, imong mapaminawan sa programa sa telebisyon. Una nga salamat sa Dios na hantod karon nagpabilin ang atong pagwali, pagtudlo sa pulos Ginoo sud sa pipila na ka mga katuigan dinhi sa telebisyon. Ug salamat sa Dios sa mga tao nga gigapit, sa mga tao nga nagsuporta nga hangtod karon magapadayon ang atoang gitawag nato buluhaton sa pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa tanang mga tao, paghatag og kusog sa mga tao nga nawad-an og kusog tungod sa nagkalalaing mga problema nga atong giatubang sa atong kinabuhi. Og nagpasalamat ta niini mga kaigsunan ko sa Dios nga ang Dios nga atong gialagaran usa ka Dios nga buhi, usa ka Dios nga gamahanan, usa ka Dios nga matinabangon, maluluy-on nga Dios. Bisag unsa ang atong matang o relihiyon nga atong giapilan, dili importante ang imong pundok, ang importante mo ang imong relasyon sa imong buhi nga Dios. O salamat sa Ginoo, mga kaigsunan ko sa Dios, adto ta sa pagpatalingkog sa pulos Ginoo nga atong gipasukat sa San Juan Kapitulo 17, versikulo 1. Apan sa di pagkini nato pag basahon,
magampo ta tungod kay ang pulong sa Dios balaan man o nagkinahanglan kini o pagtahod o pagtamod kanatong iyang mga katawhan. Nagpasalamat kami kanimo o Dios nining higayon nga imong gihatag kanamo sa makausapa sa pagpatalingho, pagpaminaw sa imong mga pulong Ginoo. I-bless ang imong mga katawhan nga naa karon sa ilang tiktak sa mga television set nagkasudong ug nagapaminaw dining atong programa sa pagwali sa imong mga pulong. Bless matag usa kanamo. Tagay kami katakos. Imo kaming balaan sa pagpaminaw sa imong mga pulong ug itugot Ginoo nga mga pulong nimo mapugas kini sa among mga kasing-kasing. Mahimo nga ang among kasing-kasing tambok kamunok Ginoo aron matubok kini imong mga pulong sa matag usa kanamo. Nalaygon ikaw sa walay katapusan. Unto God be the glory. Amen o amen. Praise God. Matod pa din is versikulo 1 sa kapitulo 17 sa pulong sa Dios. Gisulti ni Jesus ining mga butanga o sa miyahat siya sa iyang mga mata sa langit. Miingon, Amahan, miabot na ang takna. Himayaa ang imong anak, araw ng imong anak. Magahimaya kanimo. Maingon, kagihatagan mo siya o pagbulutan sa tanang unod. Aron sa tanan nga imong gitugyan kaniya, magahatag siya sa kinabuhi nga walay katapusan. Ang Dios nagapanalangin sa iyang mga pulong higalakos Ginoo. Now, ang ato karon paghisgutan suon ko sa Dios, mao entering God's presence. Ang pagsulod nato sa presensya sa Dios. Jesus prayed in the presence of God. Nagampo si Jesus sa presensya sa Ginoo. Looking toward heaven. His look was more than just a glance. It was a long extended gaze on the face of God. Hallelujah. Giyahat niya ang iyang mga mata dito sa langit. O nagampo siya sa iyang amahan. Jesus lingered in God's presence. Ibalo ba mo mga kaigsuunan na importante kaayo sa atong panahon labi na muduol tas Ginoo sa iyang presensya. Nagkinahanglan ta sa presence sa Dios. Without God's presence, we cannot stand the trials. Dili ta kabarug kung wala ang presensya sa Ginoo. If we come to worship Him, we need God's presence. Hallelujah. If we come to pray, we need God's presence. Gikinahanglan na to ang presensya sa Diyos. Nga naman. Kay kung wala ang presence sa Diyos, ang atong pagsimba, ang atong mga pag-ampok, mga pagdahay, patay o taphaw. Tungod kay naaraman sa ibabaw, wala man mukon sa ngadto sa pinakalawong matod pa ang pulong sa Dios sama sa espadang duruhay sulab o mulagba santo sa gitagbuan sa kalagong espiritu. So, siya mo'y mo ignite ka na to. Siya mo'y mo hatak ka na to o kuso ang present sa Dios. Adunay mga pangutana na akong ihapak kaninyo, akong ipasa kaninyo. How can we enter God's presence dili? Unsaon man na to? Ang gitawag na to, pagsulod sa presensya sa Dios sa matag adlaw. Number 1, una, natubag to give us more understanding may tungod sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo
entering God's presence. Number one, understand the two aspect of God's presence. Kinahanglan ikaw makasabot o masabta nato ang duha ka aspeto sa presensya sa Ginoo. Ang unang aspeto sa presensya sa Dios is God universal present. Praise the name of the Lord. God is always with us, is the reality of God's omnipresent. Naa ang Diyos. Hallelujah. Yes, tuas siya sa langit nagpuyo. But His presence, iyang presensya, naa kanato mga kaigsuonan, universal. Usa sa mga gitawag na to o character of God, kining attribute of God is He is omnipresent. Nga sa ato pa ang pulong omnipresent sa Griego nga pagkasulti, presente siya sa tanang dapit. Matod pas Biblia higala nga tuas kung muadto siya sa ilalom sa tubig, tuwa ka dito. Kung muadto siya sa ibabaw sa naong sa yuta, tuwa ka. In short, matod pang dapit, dili siya katago sa presensya sa Ginoo. Napisan asa siyang dapita, naa ang atong buhi nga Dios. His universal presence is a marvelous fact of life. Katingalahan ang atong Ginoo. Usahay dili nato maabot ang atong mga panghuna-huna sa panghuna-huna sa Ginoo. Kay lahi man ang panghuna-huna sa Dios. Tingali atong giisip ang atong gingalingon nga kita gamahanan. Pero if we try to compare ourselves to God, dako ra kaayog diferensya. Kita, we are all limited. Kitang tanan limitado ang atong kusog ug bisan ang atong mga panghuna-huna. Muna, mga kaigsuonan ko sa Dios, we cannot skip the presence of God according to the book of Matthew 28 verse 20. Dili ta makaiskapo sa iya nga presensya. Naa siya kanunay, bisan asa dapita. Moadto ka sa Europa, naa ang Dios. Moadto ka sa Asia, naa siya. Sa tanang dapit o sa tanang tao o sa tanang suok sa kalibutan, naa ang atong buhi nga presensya sa atong buhi nga Dios. Higala ka sa Ginoo. Hallelujah. God manifests His presence. Kanunay kini mupadaya, mumanifesto ang presensya sa Ginoo. Higala ko sa Dios kung doon na kay problema, unya muduol ka sa atong Ginoo, makita o madunggan nimo, mabati nimo ang presensya sa Ginoo. Hallelujah. Sa atong panahon, karong panahon na mga kaigsuonan ko sa Ginoo, we need His presence. We need God na kinahanglan ta sa Ginoo nga gitawag nato mo manifest siya kanato. God manifests His presence in a special way when we seek Him. Hallelujah. Matthew 18, versikulo 20. Wow! Dalaygon ang pangalan sa buhi nato nga Dios. In a special way when we seek Him. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Muna nga ang Dios ningon kanato pagitaa ninyo ang Dios samtang siya ato pang makaplagan. So, higala ko sa Ginoo, sultihan ko ikaw na nag-atubang karon sa telebisyon, pagitaa ang Dios. Dili namang mga pagitaon nimo ang Dios sa panahon sa imong problema, pagitao usab ang Ginoo sa panahon nga naa ka sa kadagaya. Hallelujah. Kibalo ka ba igsuon ko sa Ginoo nganong gibuhat ka sa Ginoo, nganong gibuhat ta sa Dios? Ang Biblia ingon man, let us make man in our own image. Unsa may purpose ni ana? Ang purpose ni ana
aron ikaw o ako kanunay tang depende kanunay sa iyang sa atong Ginoo. Hallelujah. God want to manifest His presence. Gusto ang Dios nga mamanifesto, mupadaya sa iyang presensya diri kanato. For example, tagaan mo example mga kaigsunan ko sa Ginoo. Sa na-record sa Luke Kapitulo 5, versikulo 17 hangtod 26. Also may imong makita diya sa story sa San Lucas Kapitulo 5, versikulo 17, 26. Ang nakita nimo diha mga kaigsunan, story about the paralytic. Sa kasaysayan o sugilanon sa usa ka taong paralitiko. For almost a year, taas nga katuigan nga naghigda siya sa banig o nagpasalamat sa Ginoo. According to the Bible, aduna si mga higala nga adunay concern kaniya nga kini nga tao madala sa tubangan sa Ginoo. In spite sa kahigtik sa gitawag na to tungod kay si Jesus ani panahon na crowded kayo, daghang mga tao nga nag-alirong ni Jesus. Suon sa may ilang gibuhat suon kus Ginoo. Gidala nila ang bang tao ngadto sa balay, ngadto sa atop. Unya without the permission of the owner, ilang giablihan ang atop, unya ilang gituntun ang maong tao nga masakiton. The purpose is aron lang ilang madala ang maong tao diha atubangan sa atong Ginoong Hesukristo. Wow! To God be the glory. And then, unsa may respond ni Jesus sa diyang nakita nila ang tao nga naa gituntun sa iyang atubangan. Si Jesus miingon, "My son, your sin are forgiven." Anak, ang imong sala, ipasaylo na. Ang mga Parisiyo, mga Sadusiyo, nga nakakita o nakadungog sa gibuhat ni Jesus, nagbagot-bot sila kasing-kasing. Wala nila kini mapadayag sa pulong nga mugawas gikan silang mga baba, hilom lamang. But because of God's, one of the itawag na to of attribute of God, all-knowing God. Hallelujah. So nasayran ni Jesus, nasayran sa Dios ang ilang hunahuna. Nabasa ni Jesus ang ilang mga hunahuna. Gusay na silang hunahuna. Mingon si Jesus, unsa ba day inyong gusto nga akong isulti? Mingon ko, anak, bangon, tindog. Wow! Tindog ang mga taong masakiton. Tindog niya, dahil niya ang Ginoo. Hallelujah. Natingala ang mga tao. Unsa di siya klases pagkatao. Hallelujah. Hallelujah. Talay good ngalas Ginoo. Kibalo ba ka mga kaigsunan ko sa Ginoo? Kung doon ay presensya sa Diyos, na ay daghang mga milagro. Hallelujah. Jesus was present, literally, in the midst of crowd that had come to hear and teach Him. And Jesus manifested His power in a unique way. Muna, natugutan sa Dios, nga doon natin daghang problema nga moabot na to. Doon natin daghang alantuson nga moabot na to. Kaysa diya nga doon natin alantuson, daghang kayo, daghang itang problema nga moabot na to. Ang atong makita, wa tayo laing mahimo, kawas ka mo dool tas Ginoo. Yan sa atong pagduol sa Ginoo, pangitaon na to siya, sa ato siya gikaplagan, makita na to ang talagsaong milagro nga ihatag sa Dios kanimo o kanako. Hallelujah. Sometimes, makailatag Ginoo kung doon natin problema. Tingali ikaw naka-experience ni ini. Ako naka-experience ni ini. Tingali kitang tanan naka-experience ni ini. Kaya kung wag tayo problema, mura mong good og kuan ka nang di ta kahuna-huna og Ginoo. Pero kung sa panahon nga naa na kay problema, makahuna-huna man ka Ginoo, di ba? So ingon ani po ni mga kaigsuunan ko sa Ginoo. Hallelujah. Nakakita silang milagro sa diyang nakita nila sa panginahanglan sa mga tao. Una nga niingon ko, nga pwedeng makimamanifesto ang kahom sa Diyos sa unique nga pamaagi mga kaigsuunan ko sa Ginoo. Hallelujah. Dalaygon ang iyang pangalan. Ikaduha nga butang igsuon ko sa Diyos, God, seek God
manifested presence dili pangitaag yun nato o ninyo nato matag adlaw ang iyang presensya. Bisan ug wala ka sa simbahan, pangitaag yapon ang Ginoo. Bisan naa ka sa imong balay o asa ka dapita nga nagbarog, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, pangitaag kanunay ang presensya sa Ginoo. Desire for something far different than the world can offer. Kana bitag tinguhaon nimo ba? Nga ang pagtinguha nimo nga dili nimo gitawag nato makumpara kung unsay gitanyag sa kalibutan diha nimo. Hallelujah. Mas tagaan nimo og dako nga pagtagaan ang maong butang. Hallelujah. Something higher than mere mortal can give. Something higher than kanang gitawag na to. Something beyond ba? Our soul. That is otherworldly. Nga, labaw pa sa mga kalibutan ng butang. Something outside temporal. That is eternal. Something spiritual that the place cannot give. Hallelujah. Nga, tagaan mo bili, ang maong butang, kay walay laing makapahatag ni ini, kawas lamang ang presensya sa Ginoo. If there is a presence of God, there is satisfactions in life. Ang kalibutan, mga kaigsuonan, dili makatagbaw. Nakamatikod ba tingali mo? Na dili ta matagbaw o sa inaan na to? Hallelujah. Di ka ma-satisfied? We need more and more, ingon anak. Pero di sa Ginoo, mga kaigsuonan, you will satisfy. Matagbaw ka. Hallelujah. Managingon, dili makatandi sa bahanding kalibutanon ang bahanding espirituhanon. Hallelujah. The place cannot give. Ang unod nato dili makahatag niini. Only the Spirit or the presence of God. Matagbaw ka lamang, masatisfied ka lamang if you have the presence of God. Kung naa ang presensya sa atong Diyos. So, experience God's grace. Atong sanitaon sa una to ng pagbinisaya. Ang presensya sa Ginoo. Hunger for His presence daily. Hallelujah. Kanang pulong bitang hunger. Kaya kung ugutumon ka gani, igsuon ko sa Ginoo, basta gutumon ta, bisag way sudan, lami. Pero di ka gutumon, mangita kag sudan, huwag lami, di ka ganahan mo kaon. Pero kung gutumon ka, mukaon ka bisan unsa, ang dili makaon mahimo nimong kanon because you feel hunger. Hallelujah. Ingon ani usap. If you want God's presence, you need to be hunger. Nakinanglan ka, na gutumon ka. Himua ang imong kogalingon nga gigutom sa presensya sa Dios matag adlaw. Sama sa pagkaon, dili pwede na di ka kakaon o panihapon o pamahaw, paniudto bagha. Kaya kung di ka kakaon, mapas mo ka. Buhata usab ang imong kogalingon na kung dili nimo mabati ang presensya sa Dios
walay lami ang imong kinabuhi. Kay ang naghatag ka natong kinabuhi ug lami sa kinabuhi, maurag yun ang presensya sa atong Dios. Sa ako nang igingon, aning kalibutan na, dili ta matagbaw. Ang makatagbaw ka na to, maura ang presensya sa Dios. See earthly, o see earth from a heavenly perspective. Wow! Si Jesus bitaw mo ang siya, iyahat niya ang iyang mga mata dito sa langit. Feel the warm embrace of a loving Father. Hallelujah! Nabitang mingaon kasi imong amahan, sa imong ginikanan, inikita na imo. Di kuwang ang pag-amin. Pag-bless, no? Kulang na siya. Kung dili mo buhaton to embrace Him, yakapon mo siya pag-ayo, nga hugot kaayo nga pagyakap. Hear the tender words of God, of a kind Sibion. Dalaygon ang ngalan sa Dios. Ikatulo. Practice this discipline. You want God's presence? Read God's Word each day. Pasaha ang pulong sa Diyos. Matagadlaw. Nga naman, it soften the heart. Maorgini makapapahumok sa imo kasing-kasing. Nasayang ka. Natig-a kayo tagkasing-kasing. Only the Word of God cut depth into the soul so one can hear and understand the voice of the one who made you. Hallelujah! Masabtan mo, ibaba ka, pulong na sa Diyos, kining atong pagkagahi o kasing-kasing. Maura ni mo putol. Maura ni mo dugmok. Kahi ni mo kasing-kasing. Hallelujah! Aron yan yung dugmukon. Aron ka makadungog, makasabot. Siya yung tingog na nagtawag ka nimo, na naghimo ka nimo. Igsuon ko sa Diyos. Hallelujah! Dalaygon ang pangalan sa atong Diyos. Suma ni John Stott sa magsusulat sa mga Christian magazine. Ingon siya, all Christians worship public and private should be an intelligence respond God's self-revelation in His Word and work recorded in Scriptures. Hallelujah! Salamat sa Diyos. Muna mga higala ko sa Ginoo. Be ready to respond. Andam ta sa tanang panahon. Si Samuel sa gamay pa siya. Kanunay siyang makadungog o tingog
nga nagtawag sa iyang pangalan. Pero wala siya kibaw kinsay nagtawag kaniya. So, biduol siya sa usa ka propeta sa Dios, si Prophet Eli, og nangutana siya. Iyang gisugilon ang iyang nadunggan na dunay nagtawag kaniya. O niya giingnan siya sa propeta sa Dios. Sa sunod, magtawagan ni gyapon nimo pangutan-a ug unsay iyang tuyo, kinsa siya. So niabot ang panahon sa iyang pagpahulay pagkagabi, doon na usab siya nadunggan nga tingog, iyang nadunggan nangutana siya. Ningon si Samuel, "Speak, Lord, thy servant heareth." Hallelujah. So, ang Diyos nakiksilti kaniya. Ang Diyos nagpadayak kaniya sa mensahe. Ang nakanindot magud sa presence of God, higala. Dili lamang ikaw mo'y makiksulti sa Diyos, kundi kung naa ang iyang presensya, naa usab ang iyang tingog, makiksulti kanimo. Ma-experience na to ang kanang gitawag na to audible voice. Ibang audible voice kanang hagaw-haw, hung-hung, nga tingog imong madunggan nga ang nakadungog ang imong kasing-kasing. Hallelujah. Sultihan ko ikaw. Christianity is basically a religion center on the will and not the feeling. Isod mo ko kayo katulang basihan ang ato ang iba pagbati. For example, ganito kag example ha. Christian's love isn't primarily appealing. Dili, manana. Ang tawag na to Christian's love. It's an act of the will. Sometimes siguro ko nimo. Otherwise, Jesus could not command you to love one another. If you remember, when Jesus was talking to Peter, katulo siya nakigsulti, katulo niya pangutan as Peter. Ingon si Peter, "Do you love me?" Ingon si Peter, "Yes, I love you, Lord." More than this, labaw pa ni? Ingon si Peter, "Yes, more than that." Second time, ibalik ni Jesus pagpangutan. "Peter, do you love me?" "Yes, you know, I love you." What Jesus respond? Moni ang tubag ni Jesus, "Feed my love." So, ang ipangita sa Dios, mao, na dili lamang pulong ang gusto niyang madunggan gikan kanimo, kundi put it into action. Hallelujah. Buhaton nimo. Ipakita nimo kaniya na not only in word but also in action. In your encounter with God, those experience move beyond one of emotionalism to one of action and of conduct. Dili lamang nisipatiya ka sa iyang panginanglan, kundi ang imong pagsimpatiya mo'y nagtukmod nimo, mabubuhat ka, labaw pa sa simpatiya. Hallelujah, dalaygon ang pangalan sa Diyos. So,
engage the mind. Remember, made in the image of God, hinimo tas Ginoo suma sa dagway sa Dios. We have donatay emotion. We have will, pagbulutan. We have intelligence. I-balance life involve more than conduct. Ang kinabuhi pa, balanse nga kinabuhi involve nalambigit ni ini ang gitawag nato more than conduct, the will, the delight, the emotion. It also includes discernment. Apil din ang pulong discernment, ang pag-ila, sa ato pa ang atong hunahuna. You're to love and to worship God with the mind as well as with the heart. Mauna, nga kung usimbatas Ginoo, kinuyugan ang atong hunahuna. O dili lamang ang atong hunahuna, kinuyugan usab sa atong kasing-kasing. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. So, speak God to meet you. Expect ha. Tuhui. Ako mangita ka sa Ginoo na siya. When you come expecting an encounter with the living God, you will experience the person of God. Masinati nimo nga makaingon ka naagi di ay siya. Naagi di ay Dios. Hallelujah. Ang Hebrews 11:6, without faith, it is impossible to please God. Kung walay pagtuo, imposible kayo makapahimaya kas Ginoo. So, if we come to Him, tuhui nga naa siya. When you come hungry for God, kumuduol ka sa Dios, uban ang imong pagbati, imong giila, nga gigutom ka sa Ginoo, He will satisfy your appetite. Tagbahon niya. Busgo niya. Ang imong kagalingon. When you come expecting God to speak, and you will hear His voice. Duoli mo niya, tuhi, na siya makiksulti ka nimo. Sultihan ko ikaw. Dili ka mabigo. Kay ang Dios makiksulti ka nimo. The world is perishing. Why? Because lack of knowledge of God. Kulang ang kalibutan nag-atos tungod kay sa kakulang nila sa pagsabot sa Dios. And the church is famishing for one of His presence. Wala nga daghang gisimbahan patay. Mga manimbahay patay. Murag way dahi tabo. Ang tanong sa giwalis pastor, sa giwalis pare ambot na sarto. Hallelujah. And I tell you, the instant cure of most of our religious ill would be to enter the present and experience spiritual
o enter the present in spiritual experience to become suddenly aware that we are in God. Hallelujah. And that God is in us. Alam itong ngalan nga Emmanuel, God is with us. Dili ka angay mahadlok tungod kay naa ang Dios. God is with us. Emmanuel. Hallelujah. This would lift us out of our pitiful narrowness. Kadibitang sakit nga kasinatian. And cause our hearts to be enlarged. This would burn away the impurities of our lives. Hallelujah. We burn away by the fire that dwelled in the past. Kalayo, sunog sa pangandoy sa atong puno. Dalaygon ang ngalan sa Diyos. So ko sa Diyos. You need God's presence. When you come to God, seek His presence. Without God's presence, we cannot. What you want? Kung sa'yo imong ikinano, ang makatagbo sa imong Panginahanglan, walaylay ang presensya sa buhig na ito, Diyos. So, nining imong pagpataling hoglon, kisuon ko sa Ginoo sa pulos Ginoo. Hallelujah. Ining alagad sa Diyos, magkampo ka dito. Na, unta, sa imong problema karon kung sa may imong giatubang nga problema, tabangan ka sa Ginoo, tabangan ka sa presensya sa Dios. Kung nga ako ikasulti ninyo tanan, mao pangitaon gyud nato ang presensya sa Ginoo. Kaya wa gilaing makatabang nato. So tingnan mo, if there is the presence of God, kung doon ay presensya sa Ginoo, manifesto ang Dios o gahom sa ato taliwan. Iduko ang atong ulo, kampo ta. Nagpasalamat kami kanimo o Dios, dining higayon, ihatag ka na mo. Sa pagpatalingog sa imong mga pulong, salamat dining akong mga kaigsunan Ginoo nga nagatubang karon sa television. Tuguti, ang imong gahom ug ang imong presensya ilang mabati o God. Tungod kay gamahanan ka nga Dios. Ialagaran ka namo nga Dios, kabuhi nga Dios. Presente sa tanang dapit Ginoo. Maabot nimo ang tanang tao God sa tibuok kalibutan, sa tanang nakadungog kung nakakita nini ato problema karon Ginoo. Tugot. Ang imong gahom ug ang imong presensya makuban kanila ug magapamuhat og milagro sa matag usan nila ka mga kinabuhi. Akong ibutang ang ilang panginahanglan sa imong mga kamot, sa imong presensya. Ug ang imong gahom ug ang imong espiritu magapamuhat niini sa milagroso nga pamaagi. Sa ngalan ni Kristo Jesus nga among Ginoo mangluluwas, sa pangalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Oh, amen. Praise the name of the Lord. So, nahuman na sa kining atong pagsibya, pagwali sa pulos Ginoo din sa telebisyon, higala ko sa Ginoo. Salamat sa Dios sa imong pagpakiguban kanako nining mubo nga mga minutos sa pagpaminaw sa atong programa sa telebisyon o sa dili pa kini nako pagatapuson, higala ko sa Dios. Tuguti ako sa imbitar kanimo. Kung asa ka man napita, ang ato ang fellowship
na may nahimutang sa ikaduhang andana sa FGK building. Hallelujah. Ang atong fellowship, City of the Living God, ang atong panimahon, magsugod kanunay kini sa matag alas 8:30, mahuman kini ang atong Sunday School sa alas 9:30. Unya, musunod dayon ang atong gitawag na to nga divine worship, nga atong simba, hangtod alas 11:30. So kung doon na kayo mga, kung maani ka sa Samis, makatrampay ka din na yun, matimingan ka o Domingo, join with us. Kuyugi kami sa pagdahig o pagsimba ka sa Ginoo. O ikaw karon nga nagapatalingo, dining atong programa, kuyog ka na mo sa mga pagdahig o pagsimba sa buhay na Diyos. Hallelujah. O salamat sa Ginoo nga paabuto na mo ang imong presensya sa pagkikauban, sa pagsimba sa Diyos. O kung doon na kay mga pangutana, suggestion, or tawag na to nga mga kalibog, ngay tungod sa pulos Ginoo, ayaw ka ikog ug magpanuko sa pagtawag ka nako sa hotline number nga imong nakita dina sa atong television set. Or you can visit me in my office sa ground floor sa FGK building. So kini inyong ubos nga lagad, Bishop Ricardo Cortona, magapaabot ka ninyo, o ako manamilit na kausap ka ninyo. Kung ako mingon, karoon ng adlaw sa kaluwasan, bye-bye, and God bless us all. Thank you. Mokadto ang Kristohanong programa sa One TV Usamis. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Uban ni Senior Pastor Reverend Dr. Ricardo M. Cortuna, nga nagpaambit sa pagtuo sa pulong sa Dios og nagpakabana alang sa kaluwasan sa matag usa. Hangtod sa sunod nga gayon, ang Dios magapanalangin kanatong tanan.